na yung bangka natin. Konti na lang, no? Ang ganda. Tingnan nyo yung kamaruti, yung design. Oh, angas na angas na. Ayun, no? Yo, what's up mga kasprakatak? Magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Alright. So ngayon lang tayo nagpunta ngayong hapon na tayo nagpunta dito sa site. Kasi nga mga kasprakatak, day off ng mga manggagawa natin ngayong araw na to. So araw ng linggo. So yung mga kasprakatak, hindi ko na lang ito isasama sa bilang, no? Kasi nga wala silang trabaho ngayon. Kumbaga hindi nagalaw yung bangka, no? Walang nadagdag, walang trabaho. So hindi natin to isasama sa bilang. So yung upload natin kahapon, yun ay pang 32 days, no? Day 32. Pang 32 days yun. So ngayon mga kaspakatak, i-upload ko na lang din to para meron kayong update, no? So yan, ito na yung bangka natin. Konti na lang, no? Ang ganda. Tingnan nyo yung kamaruti, yung design. Oh, angas na angas na. Ayun, no? Meron siyang tatlong butas o apat, pero yung parang triangle mga kasprakatak, fix yung salamin yan, at saka yung sa ibaba fix yung salamin dyan. Yung sa ibabaw naman, yung dito, yung sa sentro, yung pinakaibabaw, ano yan, kumbaga parang drawer ba, yung bintana na yan, yung ano niya, yung bintana niya, parang drawer, yung close open niya. Paano ba ito may salita to eh? So yun, no? Yan, ang ganda ng kamaruti mga kasprakatak. Pero hindi pa nabutasan ni tatay yung para sa windshield niya. Ayun, no? Alright. So nandito yung mga anak nandito pala yun. Sinama ko na sila dito mga kasprakatak kasi linggo walang klase. Ayan. Ano lang ko lang kayo dito, pasyal. Tsaka konting walang putulan na to. Quick update lang to. Usap-usap lang tayo. Walang putulan, upload diretso to. Walang intro, walang outro. Puro diretso. Ayan. Wala nang putulan. Pakita ko lang sa inyo yung hitsura ng bangka ngayon na hindi sila nagtatrabaho, na hindi nila ginalaw. Okay. So, yun, no? Ayan mga kasprakatak. Pero maputol na ini kay lubat man. Ito yung pinaka gusto ko. Yung dulong talaga yung pinaka paborito ko sa lahat. Ayan. So dito nasimulan na nila yung pagtakip sa pinakailalim, pinaka bottom. Ayan. Ito, nahirapan sila nito kahapon. Ilang ulit, oh. Yun, oh. Tinamaan ng yung malaking martilyo, maso, nagasgas, pero okay lang yan, ano naman yan, masipilya pa rin yan yung planer. So ilang tabla na nandito, isa, dalawa, at tatlong tabla na, tutudas na to dito, matakpan na to. Yan, no? So dito meron ng mga dito sa ilalim, meron ng mga mga kasprakatak, mga 40%, no, na nalagyan ng tabla. Sa kabila wala pa, halos wala pang nailagay. Pero yung sa ibabaw mga kasprakatak, yung sa parka sa ibabaw, wala na, kompleto na yan. Ayan, no, kompleto na yan. Linisan na lang yan, sipilyan na lang yan, sisipilyan na lang yan. So konti na lang. Ayan, para lang tayo nagre-recap nito. Alright. So kahit ano lang, no, kahit 20 minutes, itutur ko lang kayo dito, kahit 20 minutes lang. Ito na yung itsura mga kasprakatak ko. So ngayon tahimik, walang umaandar na
planer or yung mga drill. Tapos yung chainsaw, hindi yung handar. Walang nagdukdok. No, tahimik talaga. Tapos dito, tingnan natin yung ilalim, mga kasprakatak. Ayan na. Ito yung pinakabakal. Inispatan muna, hindi pa siya naka fully weld. Ayan, ito dugtungan. Ayan, ispat pa lang yan. Kasi tatanggalin pa ito para i-full weld yan. Pwede din yan dito na i-full weld. Yan, full weld na yan. Okay na yan. Ito ang kabila, tapos na yung dingding. Dito naman hindi pa. Wala pa, hindi pa na simulan dito sa side na to, sa right side. Alright, akyat tayo. Yawa gahapon, nahulog ko diri, animalis dyan. Oh, kani okay, tagsa na may lansang good. Oh, mag ana-ana ilang bangko. Oh, kani hagdan. Hulog, pabitaw ko diri, may kani way nakakita na ko. Baka mahulog na patani ron. Ayan, akyat tayo dito. Tingnan natin sa ibabaw. Pasyal ko lang kayo. Ayan, ito yung pinaka rooftop. Oh, ang dami pang mga pako, lansang. So pasyal ko lang kayo. Pasyal lang para may upload tayo ngayong araw kasi walang trabaho, hindi tayo makapag-upload. So sayang din naman, no? Sayang yung views. Alright. Yan, ito may bintana na dito. Ayan, dito dalawang bintana. Ito yung fix na salamin talaga. Lagyan ito ng rubber dito. Pero ito mga kaspakatak, ano yung ano nya, hunos-hunos ba, parang drawer. Itong triangle na to, fix din yung salamin dito. Lagyan ito ng guma dito. Ayan. So maganda, no, maganda yung kamarote, yung design nya, ayos na ayos yung design nya, no. Pero mga kaspakatak, nakakabilib si tatay, no. Siya lang mag-isa nito. Wala siyang katulong. Minsan pa nga pag ako umakyat dito, natutulungan ko siya. Hawakan yung mga plywood or mga kahoy na ikakabit niya. Minsan, pero minsan lang kasi nagba-vlog ako, no. Ito, lagyan pa ito ng 3 butas mga kaspakatak para sa amin. Itong dalawa dito mga kaspakatak, ito at saka yung sa kabila, ito yung fix na salamin. Hindi yan hindi na matatanggal yan. Pero dito sa gitna, butasan to, and then lagyan ng frame. Kasi ano lang yan mga kaspakatak, bubuksan, isasarado yan. Bukas sirado para makapasok naman yung hangin. At yung ulan, halimbawa pag umulan, pwede isarado, no, hindi mo sa libo. Alright, ito na yung bangka mga kaspakatak, no. Saan tayo dadaan dito? Dito tayo daan para makapunta tayo sa dulo. Oops, dandan lang, magaglag tayo. Ninya! Inyang! Bantay mo dyan ay ero. Oh, ito yun. Oh, yawa na, ngurog mo lang ang tuhod sa kahabog. Oh, tingnan nyo mga kaspakatak yung forma niya. Oh, no, puti. Meron sana tayong no, Insta360 para kita talaga ba naman daw. Tapos agad rin mahulog niya ito. Yan o.
ba? Ganda, no? Ganda talaga. Alright. No, ilang kahoy kaya yung nagamit dito? Ang daming kahoy. Mga kaspakatak, isipin nyo na, biriuin nyo na lang, oh. Yung kahoy. So doon pa sa kabilang side yung may pintura, kasi mayroon na siyang parka sa ilalim. Hindi pa sila makapagpintura papunta rito mga kaspakatak, kasi yung pintura pag may sahig na sa ilalim, masalod siya. Masasalo siya nung magkuhan para hindi ang tawag dito, hindi masayang ba, malaglag sa baba yung pintura, masalod na sa salog. So yun, yung bolt nito mga kaspakatak, ilang kilo kaya din ang nagamit. Kasi pag bumili tayo ng mga kaspakatak, yung machine bolt, by kilo yun. By kilo yung machine bolt na bibili natin. Pero pag bumili ka sa tindahan, nakasukat talaga yun, no? Magbigay ng instruction yung foreman dito. Magbigay siya kung anong haba yung bolt na bibilhin. Tapos pag ibigay mo dun sa tindahan, titimbangin na lang kahit anong haba yan, magkaparehas lang yung kilo. Ayan. So yung mga kaspakatak, sa mga nagtatanong pala, no, kasi ang dami nang nagtatanong talaga, hindi ko pa nasagot. Pasensya na kung hindi ko pa kayo sinagot mga kaspakatak. Mga katanungan nyo na kung magkano yung nagastos nitong bangka, no. So ngayon hindi ko pa kayo masasagot talaga dahil hindi pa siya tapos, no. Pero kung magsabi tayo ng estimated, hindi rin ako makapag-estimate kasi baka susobra or magkulang yung estimate natin. Mas mabuti yung tapos na talaga siya, kasi yung mga resibo nito mga kaspakatak, inipon lang ng lola. So magpaalam tayo kay lola kung pwede ko bang i-vlog, pwede ko bang kunin yung mga resibo pagkatapos niyang ito lahat, no? Kasi i-compute niya ito lahat kung magkano talaga yung nagastos niya dito, kasama na yung labor, lahat na. Yun. So kaya sa mga nagtatanong, pasensya muna, hindi ko muna kayo masasagot ngayon kung magkano talaga ang magagastos nito, no? Kasi meron pang mga requirements mga kaspakatak, yung mga mga requirements niya, tulad nung yung sa marina. Yun, yung sa marina, kailangan yun, importante yun mga kaspakatak, kasi hindi makakapaglaot itong bangka kung hindi mo na comply yung requirements ng marina. Ang dami nun mga kaspakatak, ang dami, no. Nagpagawa pa kami ng plano. Yung sa plano pa lang ang mahal na, no? Plano, tapos yung builder certificate, boat builders, meron pa yun, ang dami pa, marami ka pang kailangan i-comply, no? Pero asikasuhin namin yun, kasi sayang tong pinagawa mo kung hindi ito makapaglaot. Ayan, no? Kailangan yan talaga yan. So pero sa computation ko mga kaspakatak, nasa lang to, 16 or 17 gross tonnage lang ang computation nito mga kaspakatak. Kasi yung haba niya 52, yung lapad ay Gs, yan Gs, and then yung breadth ay yung depth niya, yung dyan sa kilid, tindog, nasa mga 5 feet lang. Pero nung nagpunta yung marina, sinukat niya mga kaspakatak, dito lang siya simula sa pagsukat. Dito sa may pinakasahig lang, pinakaibabaw lang dito.
Kita nyo naman yung last video natin. Teka lang, ha. Yung last video natin mga kaspakalag, dito lang siya nagpasukat. Hindi niya ito sinama kasi pag isasama pa ito mga kaspakatak, 5 feet talaga yung labas. So 4 feet lang to kung dito siya kukuha ng sukat. Pero yung formal mga kaspakatak, minalabas niya talaga na 5 feet kasi dyan siya nagkuha hanggang sa pinaka pinaka bottom na. Alright, so yun, 15 minutes na. Ano lang tayo dito, konting update lang to, konting update lang to sa bangka niya ginawa dito. Right, so yun lang mga kaspakatak. Hanggang dito na lang, no. See you na lang bukas. Vlog na naman tayo ulit bukas kasi babalik na sila magtatrabaho. Tuloy yung trabaho dito. Ang dami ng kahoy na dumating para yan sa bodega. Mga maliliit na yan na kahoy para yan sa bodega nito. Box gagawa ng 4 siguro na 4 na kwarto para sa bodega ng isda. So okay na din, no. Ilang tons kaya ang ikakarga nitong isda. Alright, so yun mga kaspakatak, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Wala, hindi ko na pinutol para magpatuloy tayo sa para tuloy-tuloy lang yung video. Right, so yun lang mga kaspakatak. See you na lang sa next video. Bye bye.